Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ang unang linggo ng buwan ng Pebrero, ikalawa, at pagdiriwang din ng kapistahan ng paghahandog kay Jesus sa templo o mas kilala, kapistahan ng Candelaria. Kaya iyon yung dahilan kung bakit ilan sa inyo ay nagdadala ng kandila dito sa harap para ito ay mabasbasan natin mamaya. Ngayon ding araw na ito ay ang tinatawag na pandaigdigang araw ng mga nagtalaga o nagbigay ng kanilang mga sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ito yung araw kung saan inaalaala natin ang mga relihiyosong pari at mga madre. Sila yung mga naglilingkod sa ating simbahan na tumutulong sa mga diosesanong pari para makapagpatuloy ng pagbibigay ng mga sakramento sa maraming tao. So bakit kailangan ang mga relihiyosong pari o madre sa simbahan? Sapagkat alam na alam po natin ang kakulangan ng mga pari na naglilingkod sa parokya. Dito lamang sa atin, di po ba? Tayo ay isang dambana, isang parokya, pero sa hindi naman natin gustong pangyayari, ang ating kasamang pari ay namatay noong November, kaya mag-isa na lang ang pari na nandirito ngayon. At dahil kulang ng pari, nandoroon ang malaking tulong ng mga religious na mga pari na tumutulong sa atin sa ating mga misa, binyag, o blessing, o kung ano-ano pang mga pagbibigay ng mga tulong sa parokya. Halimbawa, yung ating 7:30 a.m. Mass, ang tumutulong sa atin ay ang mga Canossian Fathers. Yung 10:30 a.m. Mass, ang tumutulong sa atin ay ang mga Barnabite Fathers. At sa 7 p.m. Mass, ang tumutulong ay ang Passionist Fathers. At bukod pa doon, yung ibang mga religious na mga pari na napapakiusapan natin na tumulong sa atin, katulad ng Congregation of St. John the Precursor. Sila yung tumulong sa atin nung malaking grupo mula sa parokya ay nagsagawa ng Marian Pilgrimage. Iyon ang tulong ng mga religious na mga pari sa ating parokya. Pero magandang malaman na ang itinatalaga para pamunuan ang parokya katulad ng St. Paul of the Cross ay ang parish priest. Sapagkat nanggagaling tayo doon sa pagtatatag ng ating Panginoon ng simbahan kung saan ang unang itinalaga para maging Santo Papa ay sino? Si San Pedro. At nung nawala si San Pedro, ayon sa tradisyon ng simbahan, ang kanyang naging kapalit ay ang kung sino ang napili at nahirang para maging kanyang kahalili. At ang tawag natin doon ay apostolic succession. Mula kay St. Peter, nagpatuloy itong apostolic succession na ito hanggang sa kasalukuyan nating Santo Papa na si Pope Francis. At ang Santo Papa ay nagtatalaga ng mga obispo para pamunuan ang iba't ibang mga dioceses sa buong mundo. At tayo dito sa ating Diocese of Antipolo, ang itinalaga ng Santo Papa para maging obispo natin ay si Bishop Ruperto Santos. At dahil napakalaki ng misyon ng simbahan, ang obispo ay nagke-create ng maraming mga parokya katulad ng St. Paul of the Cross. At ang bawat parokya ay pinapamunuan ng kura paroko. Kaya nga, ang kura paroko ang pinaka-responsable sa parokya. Siya ay namumuno sa pangalan ng obispo.
na kung tutuusin ang pinaka-parish priest ng bawat parokya ay ang obispo. Pero sa sobrang laki ng teritoryo, ipinagkakatiwala ang pamamahala sa mga kura paroko. At dahil napakalaki ng responsibilidad, ang kura paroko ay binibigyan ng karapatan na pumili ng makakasama niya sa kanyang gawain para ipalaganap ang mabuting balita at ihatid ang mga serbisyo ng simbahan sa mga tao. Kaya doon pumapasok yung kahalagahan ng tinatawag nating Parish Pastoral Council, iba't ibang mga ministries, iba't ibang mga organizations. Kaya dito sa ating parokya, mapalad tayo sapagkat sa araw na ito, magkakaroon tayo ng pagtatalaga ng bagong pamunuan ng ating Parish Pastoral Council, ng ating iba't ibang mga council officers, ng iba't ibang mga ministry heads at iba't ibang mga organization heads. Sila ang magiging kasama ng kura paroko para pamunuan at pamahalaan ang parokya. Pero merong paalaala. Ang Parish Pastoral Council o Ministry Head or Organization Head ay hindi Parish Priest. Ibig sabihin, hindi siya kikilos at gagawa ng hindi alam ng pari. Ganoon din naman, ang Parish Priest ay hindi rin dapat gumawa o kumilos ng hindi ayon sa kung ano ang sinasabi ng obispo. At ganoon din naman ang obispo ay hindi kinakailangan gumawa ng hindi naaayon sa inaasahan sa kanya ng Santo Papa. Kaya ang lahat ay nag-uugat sa kung saan tayo nagmula. Sa ating Panginoong Hesus na nagtatag ng ating simbahang Katolika, na nagtalaga ng Santo Papa, kung saan ang Santo Papa ay nagtalaga ng mga obispo, at ang mga obispo ay nagtalaga ng mga kura paroko, at ang mga kura paroko ay nagtalaga ng kanyang mga makakatuwang sa paglilingkod. Kaya napakaganda ng tinatawag nating church hierarchy. Nandito ako hindi para gawin kung ano ang gusto ko. Nandito ako para gawin kung ano ang ipinapagawa ng obispo ayon sa turo at aral ng ating Panginoon. At ang ating mga itatalagang mga pinuno, naririto kayo, makakasama kayo ng kura paroko, hindi para gawin ang kung ano ang gusto nyo. Hindi kayo magdidesisyon ng sarili lamang ninyo. Hindi nyo gagawin ang kung ano ang gusto lamang ninyong gawin, sapagkat kayo'y nakaugnay sa kura paroko. At iyon yung isang dapat nating linawin sa ating paglilingkod. Kung minsan meron tayong tendency na gumawa at kumilos ng hindi alam ng kura paroko. Hindi po ganoon. Kahit yung mga religious na mga pari, hindi sila pwedeng basta-basta magmisa sa teritoryo na nasasakop ng parokya nang hindi nagpapaalam sa kura paroko. Alam naming lahat yon na mga pari. Iyon ay SOP. Kahit meron kayong kakilalang pari o kaibigan na mga religious na mga pari at papakiusapan nyo sila, Father, pwede ka ba magmisa sa bahay namin? Birthday ko kasi. Pwede po ba yon? Hindi. Meron tayong sinusunod na guidelines sa diocese. Pero sa totoo yung iba, alam naman nila na hindi pwede.
Pero ganun pa man, dumidiretso pa rin sa mga religious na pari. At yung religious na pari, minsan, pasaway din. Papayag, magmimisa sa bahay kahit hindi alam ng parish priest. Ang hinihingi lamang naman natin ay yung magpaalam ba? FYI, Father, magmimisa po ako dito sa bahay ng kaibigan ko kasi birthday daw. Ang sasabihin lang naman sa opisina, ay hindi po yan pinapayagan sa diocese. Magmimisa pa rin si pare na religious. Anong tawag sa kanya? Ang bait. Kaya magandang paalaala para sa ating lahat, di po ba? Ngayon tayo ay nagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga relihiyosang pari at madre na tumutulong sa ating mga parokya. Dapat nating malaman na ang hierarchy ng ating simbahan na nagmula sa ating Panginoon ay may sinusunod na mga panuntunan o mga guidelines. Hindi maaari na ang gagawin ko ay ang gusto ko. Hindi maaari na ang gagawin ng mga religious na mga pare ay ang gusto lamang nila. Naalala ko nung panahon ng pandemic, ang daming nagre-request ng misa sa bahay para daw sa mga may sakit. Ang totoo, merong mahigpit na guidelines ang diocese dahil nga pandemic, walang misa sa bahay. Pero meron pa rin mga nakakarating na mga balita na merong mga kapatid na mga religious na mga pari nagmimisa sa bahay. Sa ganoong mga pangyayari, pakiramdam ko ang diocesan priest ang masama, ang religious priest ang mabuti. Kasi kaming mga diocesan priest, ang hirap pakiusapan. Ang mga religious ang daling hilahin. Pero may sinusunod po tayong guidelines. Kung papaanong kayo na mga itatalaga bilang mga bagong pinuno ng ating parokya, meron tayong susunding guidelines. Meron tayong susundin na pamantayan para magkaroon tayo ng mas maayos at mas magandang direksyon. Kaya ito po ay magandang pagninilay at magandang paalaala sa atin habang kasabay ng pagdiriwang ng paghahandog kay Jesus sa templo, ang pagdiriwang din natin ng pandaigdigang linggo ng mga relihiyosong pari at madre. At ipagpapasalamat natin sa Diyos ang presensya ng mga relihiyosong pari at madre sa ating komunidad. At katulad ng mga biyaya na ipinagkakalob sa ating lahat, ipagkaloob nawa ng Diyos sa kanila at sa atin ang tunay na kababaang loob upang sundin ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Amen. Manatili po tayong nakaupo.